Hello guys, Teacher Rips here and welcome back sa ating YouTube channel. Medyo matagal tayong naka-upload ng ating video ngayon dahil medyo busy tayo sa ating trabaho ngayon and naglaan tayo ng time para sa review ng aking comprehensive exam ng aking masteral. Kaya medyo natagalan ang ating video. Pero kahit ganun pa man, nais kong magpasalamat dahil kahit wala tayong bagong video ay umabot pa rin tayo ngayon ng near to 900 subscribers. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at nanood ng aking mga previous video. Okay, so for today's video, ang ituturo ko sa inyo ay ang solving of linear equation. So ano ba itong linear equation? So ang linear equation ay tinatawag din siyang first degree equation dahil ang pinakamalaking degree of variable dito ay 1. Okay? So ano bang halimbawa ng linear equation? Halimbawa, meron tayong 3x is equal to 5. So ito ay halimbawa ng linear equation dahil ang degree of variable natin dito ay 1. So ito ay linear equation. Pwede ding 5x plus 3 is equal to 10. So ito rin ay halimbawa ng linear equation dahil ang degree of variable natin ay 1. Pwede din namang x over 2 is equal to 5. Nakikita natin na ito ay naka-fraction pero ang degree of variable naman natin ay 1. So ito ay mako-consider din na linear equation. Okay, so ngayon, in solving a linear equation, meron tayong golden rule na dapat nating sundin. Una dito, we need to separate the unknown to known value. So ano ang ibig sabihin niya? So kung meron tayong halimbawa na linear equation na x plus 2 is equal to 5. So ang gagawin natin ay i-separate natin yung unknown, 'di ba? Kung maaalala natin sa ating algebraic expression na itong variable, ito yung ating unknown. Okay? So ito namang 2 at saka 5 na value, ito yung mga known value. So ang gagawin natin is i-separate natin ang unknown to known. So ang mangyayari, ito ay magiging x is equal to 5 minus 2. So nakikita natin na separated na ang unknown natin. So itong 5 minus 2, malalaman natin yan as we go to our discussion. Okay, ang susunod na rule ay we need to keep the equation in balance. So anong ibig sabihin? So kung meron tayong x plus 5 is equal to 10, so para magiging balance ang ating equation, ang ibig sabihin nito is kung ano ang gagawin natin sa expression na ito ay ganun din ang gagawin natin sa bahaging ito. So kung dito, kung meron tayong x plus 5, so kung magsasubtract tayo ng 5, ay dapat magsasubtract din tayo sa ibang bahagi ng 5. So yan ang ibig sabihin ng balance equation. So ngayon ay ituturo ko sa inyo yung paraan paano i-solve ang linear equation. So ang unang paraan ay ang tinatawag na one-step solution, which is ginagamitan natin ng addition and subtraction. Okay? So ano yung halimbawa ng mga linear equation na ginagamitan ng one-step solution gamit ang addition at subtraction? So halimbawa, kung meron daw tayong x plus 5 is equal to 15 at meron din tayong isa pang example na x minus 3 is equal to 10. So ito
ang gagawin natin, isosolve natin ito gamit ang one-step solution. Gagamitan natin ang addition and subtraction para ma-separate natin yung unknown sa mga known value. 'Di ba ito yung golden rule number 1 na we need to separate the unknown, itong x, sa mga known value, itong 5 at saka 15. Okay? So, kailangan natin yung i-separate. Ngayon, para ma-separate natin, kailangan nating tanggalin itong 5 para itong ano na lang ang maiwan. So, ano yung gagawin natin para matanggal natin itong 5 or ma-eliminate natin? So, of course, kailangan nating mag-subtract ng 5. Okay? So, ngayon, dahil nag-subtract tayo ng 5 dito sa bahaging ito, itong left side ng equation, so, gagamitin natin ang golden rule number 2 na dapat balance ang equation. So, kung sasubtract tayo ng 5 sa left side, so, magsasubtract din tayo ng 5 sa right side. So, ang gagawin natin, 5 minus 5, that is 0. So, magiging x na lang itong naiwan. Tsaka itong 15 minus 5, that is 10. Okay, so ang value ng ating x ay 10. Okay, so ganyan yung one-step solution gamit ang addition and subtraction. So, paano natin malaman na tama ang ating sagot na ang x natin is equal to 10? Of course, pwede natin siyang i-check. So, gagamitin lang natin yung linear equation natin. Meron tayong x plus 5 is equal to 15. Tapos, gagamitin natin itong value ng x at isa-substitute natin dito. So, dahil ang value ng x natin ay 10, so iyan ay magiging 10 plus 5 is equal to 15. Then, we have 15 is equal to 15 at tama ang ating sagot na ang x natin is equal to 10. Okay? So, yun yung example number 1. So, ito yung example number 1 natin. So, ito yung example number 2. So, meron tayong x minus 3 is equal to 10. So, gamit pa rin ang one-step solution. Gamit ang addition and subtraction. Ang gagawin natin, tatanggalin natin ito para maiwan na lang ang ating unknown or yung variable natin. So, dahil negative 3 ito, so para matanggal yan, mag-a-add tayo ng 3. So, dahil mag-a-add tayo ng 3 sa left side, mag-a-add din tayo ng 3 sa right side. Okay? So, ito, kakapihin natin yung variable natin na x. So, meron tayong negative 3 plus 3. So, that is 0. Pero, pwede na rin yang tanggalin. Okay na yan. Pwede na yang tanggalin. So, it is equal to 10 plus 3. That is equal to 13. Okay? So, meron tayong x is equal to 13. So, para malaman natin na tama yung value ng ating x, of course, we need to check, of course. So, gamitin natin yung equation na x minus 3 is equal to 10. So, ang value raw ng ating x ay ito. So, magiging 13 minus 3 is equal to 10. So, 13 minus 3, that is 10, is equal to 10. So, tama yung ating sagot na ang x natin is equal to 13. So, okay. So, ang susunod na paraan naman ay tinatawag din siyang one-step solution, pero ang gagamitin natin ay division or magdi-divide tayo. So, kanina, para ma-separate natin yung unknown value or yung variable is mag-a-add at saka magsa-subtract tayo. Pero sa example na ito, 3x is equal to 15. So, makikita ninyo na meron ng coefficient yung variable. Meron din tayong negative 5x is equal to 20.
So, one-step solution pa rin ito kasi isang step lang naman ang gagawin natin, pero gagamitin natin is division or magdi-divide tayo. So dito para ma-separate natin ang ang variable dito ay magdi-divide lang tayo ng 3 para matanggal natin 'yan at magiging 1. Okay? Pero gamit yung rule number 2 na kailangan dapat balance ang equation. So kung ano yung i-divide natin sa left side ay i-divide din natin sa right side. So meron tayong x is equal to 5. So, ang value ng x natin ay 5. Okay? So, para malaman natin na tama ang sagot natin, of course, we need to check. So, i-check natin. Meron tayong checking na gagawin. Okay? So, meron tayong 3x is equal to 15. Okay? Dahil ang value ng x natin dahil ang value ng x natin ay 5, so magiging 3 times 5, okay, is equal to 15. At saka, meron tayo ditong 15 is equal to 15. Then, tama ang ating sagot na ang x is equal to 5. So, same lang din sa example na ito. Meron tayong negative 5x is equal to 20. So, dito, ang gagawin natin, of course, pag makita natin na mayroong coefficient ang variable, ay i-divide lang natin siya ng negative 5. Okay, negative 5 po ang i-divide natin para ang x natin is positive. So, hindi pwedeng negative ang variable natin. So, i-divide talaga natin ng negative 5. So, kung anong ginawa natin dito, ay gagawin din natin sa kabila. Negative 5. So, tanggal na yan. Dahil ang negative 5 divided by negative 5, that is 1. Then, x. So, yung 1x, pwede rin na x na lang. So, ito ay negative 4. Okay? So, para ma-check natin, meron tayong negative 5x is equal to 20. So, negative 5 times, dahil ang x natin ay negative 4, is equal to 20. Then, negative times negative, so meron tayong positive. So, 5 times 4, that is 20, is equal to 20. So, meron tayong tama na sagot na x is equal to negative 4. So, ganun yung one-step solution gamit ang division or magdi-divide tayo. Okay, so ngayon naman ay tuturo ko naman ang paraang ito. One-step solution pa rin, pero ang gagamitin natin ay multiplication or magmumultiply tayo. So, kanina tapos na tayo sa one-step solution na mag-a-add tayo or magsasubtract, at saka one-step solution na magdi-divide tayo. So, dito naman tayo sa one-step solution na kailangan nating mag-multiply. So, kailan natin gagamitin yung multiplication? Pag yung ating variable ay naka fraction. So, halimbawa dito is x over 3 is equal to 10. Pwede ding 10 over x is equal to 5. So, ano yung gagawin natin para ma-separate natin itong ating variable? Okay, 'di ba? Yun yung susundin natin yung golden rule number 1 na kailangan nating i-separate. So, ang gagawin natin dito is tatanggalin natin itong denominator natin. So, paano yan natin tatanggalin? So, kung ano yung denominator, ay i-multiply lang natin. Okay, i-multiply lang natin both side of the equation. So, kung of course, dahil i-multiply natin yung denominator, ito ay matatanggal, ika-cancel natin yan. So, yan ay magiging x na lang. So, ito na lang yung naiwan, x is equal to 10 times 3, that is 30. So, ang value ng ating x ay 30. Okay, so check natin. So, we have to check. So, kung meron daw tayong x
over 3 is equal to 10. So kung ang x raw natin ay 30, so meron tayong 30 over 3 is equal to 10. Then we have 10 is equal to 10. At saka check na yan at tama ang ating sagot na ang x natin ay of course 30. So yun yung gamit ng one-step solution gamit ang multiplication or multiplying. So dito naman meron tayo ditong 10 over x is equal to 5. Okay? So ang gagawin natin, of course, i-multiply natin kung ano yung ating denominator. So dahil ang denominator natin dito ay x, so i-multiply natin both side by x. Okay? So ito, matatanggal na yan. Ang maiiwan ay 10. Tapos dito, 5 times x, meron tayong 5x. So kung makikita ninyo, ito ay masosolve natin gamit ang one-step solution of division or yung magdi-divide tayo. So i-divide lang natin ng 5 dito para ma-separate yung x. So i-divide din natin yan ng 5. So meron tayong 2 is equal to x. O pwede ring x is equal to 2. So ito yung value ng ating x. So ngayon naman ay ituturo ko sa inyo yung isa pang paraan ng pag-solve ng linear equation. So tapos na tayo sa mga one-step solution. So punta na tayo dito sa two steps solution. So ito yung mga combination ng mga one-step solution na ginagamitan ng addition, subtraction, multiplication, or division. So para maintindihan, magbibigay tayo ng halimbawa. Meron tayong 2x plus 3 is equal to 5. So kung makikita mo, meron na ditong coefficient at saka meron pang value. Okay? So ang gagawin natin una ay tatanggalin muna natin itong part na ito. So paano yan natin tatanggalin? Of course, we need to subtract both side by 3. Okay? So ang mangyari, ang maiiwan na lang ay 2x is equal to 5 minus 3, that is 2. Okay? So pagkatapos, pwede na itong magamitan ng one-step solution na magdi-divide tayo. So i-divide natin both side by 2. Then meron tayong x is equal to 1. So ang value ng ating x is 1. Okay? So para ma-check natin, of course, checking tayo. So meron tayong 2x plus 3 is equal to 5. So ang value raw ng ating x is 1. So meron tayong 2 times 1 plus 3 is equal to 5. So ngayon, meron tayong 2 times 1, that is 2 plus 3 is equal to 5. So meron tayong 5 is equal to 5, then check. So meaning, tama yung sagot natin ng x natin is 1. So magbibigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Meron tayong 2x minus 5 is equal to 15. So ang gagawin natin, una, of course, tatanggalin muna natin ito. Dahil negative 5 yan or minus 5. So mag-a-add tayo ng 5 both side. Okay? Para matanggal natin yan. Ang maiiwan, meron tayong 2x. So ito ay magiging 0 na. Dahil negative 5 plus 5, that is 0. So magiging 15 plus 5, that is 20. So gagamitan natin yung one-step solution of division or magdi-divide. So 2, divide both side by 2. So meron tayong x is equal to 10. So yung value ng x raw natin dito is 10. So try natin, i-check natin. So kung meron daw tayong 2x minus 5 is equal to 15, which is ang value ng x natin is 10, magiging 2 times 10 minus 5 is equal to
15. So, meron tayong 20 minus 5 is equal to 15. So, meron tayong 15 is equal to 15. So, tama po ang ating sagot na ang x natin is equal to 10 mula sa linear equation na 2x minus 5 is equal to 15. Okay, so magbibigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Meron tayo ditong x over 5 plus 3 is equal to 18. So, medyo mataas-taas na ang process ng pag-solve na ito. Pero tatandaan natin na una, ay tatanggalin lang muna natin itong value na ito. So, ang gagawin natin ay magsasubtract tayo ng 3 both side. Okay? So, ang maiiwan, of course, mayroon tayong x over 5. Okay? Tapos ito, magiging 0 yan kasi 3 minus 3, that is 0. Pwede nang hindi natin isulat yung 0. So, ito na lang, 18 minus 3, that is 15. Okay? So, ngayon, makikita natin na pwede na itong gamitan ng one-step solution gamit yung multiplication. So, one-step solution multiplication. So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin sa kung ano yung denominator. So, 5. So, kung nag-multiply tayo sa left side, magmo-multiply din tayo ng 5 sa right side. So, tatanggalin na natin yan. So, ang maiiwan ay x is equal to 75. So, ito yung value ng ating x, which is 75 mula sa equation na yan. So, para malaman natin, i-check natin, no, we have to check mula sa equation na x over 5 plus 3 is equal to 18. So, yung x raw natin ay 75 dahil yun yung nakuha natin. So, 75 over 5 plus 3 is equal to 18. So, meron tayong 75 over 5 or divided by 5, that is 15. So, plus 3 is equal to 18. Then, we have 18 is equal to 18. Then, check. So, meaning, tama po ang ating sagot ng value ng x natin is 75. Okay? So, yun yung pag-solve ng ganyang problem using two steps solution. Okay, so ayun guys, thank you sa panonood ng video natin. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please consider subscribing my channel. At pwede nyong i-share ito sa mga kakilala nyo na nag-aaral pa para makatulong ang video na ito. So, see you next time sa susunod na video natin.